Mga kapatid, nangangamoy phase out na nitong mga pampublikong jeep at parang may kasunod ng mga pampribadong sasakyan. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Sinabi naman po nating Ma'am Rica kay Chairman Guadis na kung nasa ilalim nga ng modernization, hindi si Sari, na isurrender namin yung aming mga individual na prangkisa na hawak ng mga operator. Pwede namang itulak yung modernization kung pagpapalit ng unit. Wala namang problema po sa ating mga operator. Ang ayaw lang ng mga operator, yung konsorsyon at yung pagmumonopolyo sa usapin ng ruta. Dahil sa pumayag naman na po sila na matuloy itong modernization ng pampasadang jeep at sila na raw ang pipili mga modern units na kanilang bibilhin. Ang inaayawan lang naman talaga nila sa ngayon ay yung cooperative na isinusulong nitong DOTR. Pero mga kapatid, lahat po ito ay yung pasok sa standard, sa emission standard ng Pilipinas. At iyon nga po yung Euro 4. Balik tanawin lamang po natin ng mabilis yung tungkol po sa Clean Air Act. Ito po ay batas na ipinasa noong 1999. Doon po sa batas na yun, nakapaloob po yung mga environmental pollution, kung paano yung mga gagawin at kung sino yung mga nagdudulot ng pollution na yun. Medyo mahigpit po yung batas na ito pagdating sa pollution. At kaya po dito ay talagang natititigan itong mga pampasadang jeep at yung mga bus na nagbubuga ng maiitim na usok. So nung time po na yun, hindi pa po Euro 4 yung standard ng emission ng Pilipinas. At ang karamihan po ng mga fuels natin noon ay hindi pa rin po Euro 4 compliant. So sabi ng DENR, pagdating ng 2010, ang mga fuels na ginagamit natin ay dapat Euro 4 compliant na. Maging yung mga sasakyan na mga bagong papasok, yung mga irirehistro ng mga bagong sasakyan ay dapat po ay Euro 4 compliant na. Pero hindi po nangyari yon. Naglabas po ng department order ang DENR na doon po sinabi na po nila na dapat lahat ng mga bagong sasakyan na marirehistro ay Euro 4 compliant na. Kaya dito po ay tinamaan itong mga sasakyan na tulad ng Isuzu Crosswind at yung Mitsubishi Adventure, kasi sikat na sikat sila nung panahon na yon, ay dapat po ay hindi na makapagbenta ng mga sasakyan na to kasi nga po Euro 2 compliant lang po itong Crosswind saka yung Adventure. Ngayon, humingi po sila ng extension. Kaya nga po noong 2018, doon pa lang po na phase out itong si Adventure at si Crosswind. Sayang, kung alam lang po ng marami noong 2016 na magkakaroon na po pala ng phase out at magiging Euro 4 compliant na itong ating standard, di sana itong mga bumili ng mga 2017 at 2018 na Crosswind at Adventure na yan, hindi na sila bumili. Kasi ang halaga naman yan, kasing halaga din naman ng mga ibang Euro 4 compliant na mga bagong sasakyan. Ang alam ko, less than 1 million din naman itong mga unit na to. Pero wala na tayong magagawa, tapos na yon. Ngayon, noong pong 2016, yun nga po, naghigpit na. Lahat po ng mga sasakyan na bago na irirehistro ay dapat po ay Euro 4 compliant na. At maging yung mga second-hand cars na manggagaling sa iba't ibang bansa, dapat po ay Euro 4 compliant din. Pero maraming nakalusot po dyan. Diba? Alam nyo yan, mga kapatid. Ngayon, yung mga pyesa, yung mga fuels, mahigpit dyan ng ating Clean Air Act. Dapat Euro 4 compliant na rin. At hanggang ngayon, mga kapatid, yan pa rin yung pinag-uusapan, yung Euro 4 na yan. At noong 2016, ayon sa DENR, ay 80% ng pollution na narito sa Maynila, yung pollution na meron ang Manila, ay nanggagaling daw po doon sa usok na iniimit ng mga sasakyan. Kaya po, napagdiskitahan nitong secretary ng DENR nung panahon na yon, nung 2016, na magkaroon na ng phase out. Yung mga 15 years old na mga sasakyan ay luma na raw yun. At kailangan na raw i-phase out. Dahil kapag ka daw naluluma, traffic at mabigat ang sakay nitong mga pampasadang jeep, ay malakas na po sa fuel, malakas na sa diesel, at dahil doon sa stop and go, dahil nga sa traffic ay lalong nagbubuga ito ng makapal na usok na siya daw pong nagiging sanhi para tumaas ang pollution dito po sa Maynila. Kaya uminog po itong usapan tungkol dito sa mga pollution na ibinubuga ng mga pampasaherong jeep. Kaya po nagkaroon ng jeep modernization. Ayan na. So pagpasok nitong Duterte admin, medyo hindi masyadong napansin dahil iba ang focus ng admin noong time na yon at pumasok din po ang COVID-19. Pagpasok naman po nitong admin ng Pangulong Marcos, eto na. At ngayon nagrarally nga sila dyan. Dahil sabi nga ng Pangulong Marcos ay hindi na mahihinto yung kanilang consolidation ng mga prangkisa para magkaroon ng cooperative by December 31 ngayong taon na to. Bumulaga na rin po sa atin itong mga agreement at mga conference na to.
Tulad na lang po nitong Paris Agreement, EBIDA Law, at sama na natin yung Clean Air Act at yung pinaka-latest, mga kapatid, yung dinaluhan ni President Marcos sa Japan, itong ASEC, yung Asia Zero Emission Community. At dito po, medyo matindi to kasi Asia na to eh. Kung noon iniisip natin na itong electric vehicle ay nandiyan lamang sa US, Europe, no, sa Denmark. So yan, yung mga bansa na yan na talagang halos puro electric vehicle na sila. Itong China, ang tingin natin, ang pakiramdam natin, hindi mangyayari dito sa Pilipinas yan. Pero itong pinaka-latest, Asia Zero Emission Community, kasama ang Japan, kasama ang iba't ibang mga bansa at ang Pilipinas. Talagang lumahok tayo dyan. Yan nga po yung inatinan ni Pangulong Bongbong Marcos. At lahat po ng mga conferences na yan, yung mga summit na yan, mga kapatid, isa lang po ang goal niyan. I-phase out ang internal combustion engine or mag-electric vehicle, gumamit ng hydrogen, kailangan magkaroon ng greener mobility, green mobility. Yan po talaga ang focus niyan. Mula doon sa Paris Agreement, doon sa Clean Air Act, diyan sa COP28, meron pa po yan. Tapos meron tayo dito sa Pilipinas, EBIDA Law, at itong pinakahuli nga, itong ASEC. Mga kapatid, phase out po ang talagang dulo niyan. So ang lundo niyan sa 2035, sabi nila, yung lundo sa 2035, sisimula na i-phase out yung karamihan ng mga internal combustion engine sa mga mayayamang bansa. Pero dito sa Pilipinas, sa mga third world countries at yung hindi pa talaga kaya by 2050. Dahil nga sa nilalayo nila, yung init ng mundo, ng daigdig, yung global warming natin na 2 degrees centigrade, dapat maibalik yan sa 1.5 degrees pagdating ng 2050. So, iyan po yung pinaka-goal dyan. Na pinamimili tayo pwede ba yung Francisco, pwede ba yung China? Kung titingnan natin, mas mahal talaga yung China kasi nagkakahalaga po yan ng 2.6 hanggang 2.8 million. Yung cluster nila, nagkakahalaga po ng 3.3 million yan. Yung kay Mr. Francisco naman, na sinasabi ni Chairman Guadis, ay nagkakahalaga ng 985,000. Yung mas mura ito ngay kay Mr. Francisco. Na titingnan natin, ay galing din sa ating sa gawang Pilipino at sabi nga ni Mr. Francisco. Ngayon, eto na mga kapatid. Ang jeepney modernization ay gumugulong na. Bagamat nagwewelga pa at nagrarally pa yung mga operators at yung mga drivers kasi nga ang inaayawan nila ay yung kooperatiba. Pero pagdating daw doon sa pagbili ng mga modernong jeep, payag naman sila dyan. Ang ayaw lang nila ay magkaroon ng kumpanya. Ngayon, eto. Dahil sa payag sila doon sa mga modern jeep tulad nung kay Francisco at ayaw nga nila yung gawang China dahil mahal. Ayaw nila yun dahil ang kikita pa yung ibang bansa. Samantalang ito, yung gawang atin, yung kay Francisco. Yan naman si Francisco, hindi gumagamit ng mga surplus na makina yan. Ewan ko lang tong jeep nila. Ngayon, ito po mga kapatid, pumayag na po sila na maging modern ang kanilang sasakyan at iyan po ay Euro 4. Huling-huli na tayo sa ibang bansa. Pero yun lang muna yung kaya natin pagdating po dito sa public transportation. Ngayon, Euro 4 sila, mga kapatid. Yung mga maiiwan na private na mga sasakyan. Halimbawa, itong si bagong jeep na Francisco, nitong head ng piston. O yan, si Kuya. Meron na siyang Euro 4 na Francisco. At ang itsura pa rin naman niya, yung gusto ni Senator Pia Cayetano, na itsura ng jeep. O di siyempre, dinadrive niya ngayon yung jeep niya. Tapos makakasabay niya si Adventure, Euro 2. Makakasabay niya si Crosswind, Euro 2. At yung iba pang mga lumang sasakyan, puro Euro 2. Yung iba pa, hindi pa nakarating na Euro compliant. Wala sila talagang naabot kahit yung 1 man lang. Mga kapatid, kakaway-kaway sila ngayon. Kami Euro 4 na. Kayo Euro 2 pa lang. Mas marami kayo na mga Euro 2. Baka naman, sasabihin nila, baka naman pwede na rin kayong i-phase out. Dahil nagbubunga kayo ng pollution. O yan ang mangyayari mga kapatid. Itong mga jeepney drivers at jeepney operators natin na pumayag dito sa modernization at kung yun nga, itong 300,000 units na to ay ma-modernize na, mabago na yung kanilang mga makina, maging Euro 4 na, ito ngayon kakaway-kaway itong si DENR sa mga sasakyan na hindi pa Euro 4 compliant at marami po yan. Ngayon, iingay ngayon yan. Siyempre, itong mga jeepney drivers na kinuha pa yung pangkain ng kanilang pamilya para ipanghulog dito sa mga Euro 4 na modern jeep nila. Pumayag na sumunod dito sa modernization. Samantalang itong mga lumang mga Euro 2 na mga sasakyan,
Kung yan naman ay hindi compliant, kung yan naman ay nagbubuga ng lason dahil hindi pa sa Euro 4 compliant, adi magdudumi ka rin po sa ating kapaligiran, sa ating mga hangin. Kaya po, ang gusto nga nila nung time na yon ay 15 years old na sasakyan dapat i-phase out na. Ngayon, baka po yan ay muling mabuhay, itong phase out ng mga sasakyan, lalong-lalo na yung mga Euro 2. I don't have to show videos para ma-envision nyo po ang tambutsyong itim na naglalabas ng usok na itim sa mga kalye natin. I don't need to show you the numbers because many of you in the hall and our staff and those watching have children who suffer from pulmonary conditions which are caused by unsafe environmental standards, particularly the lack of clean air. So mga kapatid, ito po ng aking sinasabi sa inyo, talagang posibleng mangyari to. Kasi even without po itong modernization ng mga jeepneys dito sa atin, talagang mangyayari naman yung phase out. Kaya lang, kung itong mga jeepney drivers na to ay pumayag, itong mga operators na to ay pumayag na sila ay ma-modernize at gumamit na ng mga Euro 4, starting Euro 4, Euro 5, Euro 6. Mas mahal nga lang talaga itong 5 and 6 na standard na to. Kung sila po ay papayag, ay paano naman po itong mga lumang sasakyan na Euro 2 compliant pababa? Meron pa po dyan na talagang hindi rin umabot sa Euro 2. So marami po yan. So siyempre, meron ng dahilan ang DENR, ang LTO, ang DOTR, at ang gobyerno para i-phase out lahat ng mga sasakyan na to. Kaya nga po, mamimili ka na lang electric vehicle, hydrogen fuel cell, diyan ka na lang mamimili Ngayon, kung itong Japan, itong Toyota, makadevelop sila ng mga technology na gagamitin mo yung liquid hydrogen or yung hydrogen gas para mapatakbo yung mga existing na makina ng mga internal combustion engine, okay sana yun, pero parang napaka-imposible po nun sa ngayon. Kasi, kung makadevelop man si Toyota nitong hydrogen fuel para gamitin sa internal combustion engine, sinisigurado po nila din na babaguhin lahat yung sasakyan na yon. Kaya kung luma ang sasakyan mo, hindi rin pwede yung hydrogen, lalong-lalo na sa mga diesel, maraming babaguhin. Sa mga gasoline naman, ganun din, marami din babaguhin. Baka yung halaga ng conversion mo ay mas mahal pa doon sa halaga ng kotse mo. Ngayon, yung electric naman, pwede rin. Pero wag tayong bibili ng China na mga electric kits, no? Yung mga electric vehicle kits. Wag na muna natin sila isama dito sa mga plano natin. Ngayon, eto mga kapatid, yung huling summit na dinaluhan ng Pangulong Bongbong Marcos, itong AZEC, yung Asia Zero Emission Community, in-encourage din ng Pangulong Bongbong Marcos na tulungan tayo na magkaroon din ng mga investors dito sa Pilipinas kasi hindi naman talaga kakayanin ng Pilipinas na tayo ay mag-migrate dito sa hydrogen. Diba? Ngayon, yung electric vehicle naman, thank you, kung Japan yung papasok, kalimutan na natin si China. Diba? Ito, kaibigan naman natin ngayon ng Japan at ini-encourage nga ng Pangulong BBM na sila ay tumulong sa atin. So magandang development po yan para sa Pilipinas. Yun nga lang mga kapatid, siyempre, ano ang gagawin? Sigurado may magtatanong. Bakit naman na-modernize lang itong mga jeepney na to bakit pati tayo nadamay? Wala na po tayong magagawa doon. Kasi po, sila nga pumayag sila. At papayag pa lang pala dahil nandyan, nagwewelga pa po sila, hindi pa tapos ang usapan. Pero ngayon, mga kapatid, halimbawa, natuloy na nga ito. Andyan na pagbigyan na sila, i-convert mo na lang, palitan mo makina ng Euro 4, o nandyan naman si Francisco, kung anong maitutulong niyan, o nandyan pa yung ibang mga nagbebenta ng mga modern jeep, sabi nga nila, o modern na minibus. Pero mga kapatid, paano tayo? May iiwan ako, may crosswind. Meron din akong 3 doors na Pajero, 4D56 ang engine. Yung crosswind ko, Euro 2 lang, 2010. Tapos paano yung may mga adventure na 4D56 ang makina? Pwede naman nilang palitan niya ng makina. Sa adventure, pwede kang gumamit ng 4M41. Yung nakakabit sa Montero. Sa crosswind naman, pwede kang gumamit ng makina na Euro 4 na galing sa Isuzu Travis. Maghahanap po kayo niyan. Ngayon, doon sa mga Pajero na luma at ayaw nyo pa talagang ma-phase out yan, pwede nyo palitan yan ng 4M41 na ganun din na makina. At yung iba pa, yung mga Starex na yan. Si Starex naman gumagamit naman yan ng technology ng Mitsubishi.
pwede rin 4M41, pwede rin yung kanilang H100, CRDI yan, Euro 4 din yan. So ang mangyayari dito mga kapatid, magkakaroon tayo ng conversion. Yung ating mga lumang makina, yung ating mga Euro 2, papalitan mo yan ng Euro 4. Kayang-kaya po yan, wala namang problema. As long na kumpleto yung mabibiling makina, meron siyang wiring harness, meron siyang computer, hindi po yan malaking problema sa mga Pinoy. Kayang-kaya po yan. Marami pong gumagawa niyan. At marami rin po tayong mabibilihan. Marami po tayong trusted na nagtitinda ng mga makina na yan, lalong-lalo na dyan sa Laguna Street, sa Santa Cruz, Manila. Itong si Miss Rupa Rosario ng MC2 dyan sa Laguna Street, sa Santa Cruz, Manila. At kasama na rin, kapitbahay niya lang, si Sir Ariel Sonorio. O nakita nyo naman yung supplier natin, magkapitbahay lang sila. Pero hindi sila nag-aaway. Mababait po yung mga yan. Madali po silang lapitan. Kung may kailangan kayo, sabihin nyo lang, napanood nyo po kay Otto Ranz at ipinapakilala po kayo doon sa kanyang channel. Bumili po kayo doon, trusted po yan. Makaka-discount kayo ng malaki. At kung palyado yung nakuha nyong pyesa, papalitan po yan. Sa ora mismo, pinapalitan nila yan. Mabait po silang kausap. Mga kapatid, uulitin ko lang po, yung pong Euro 4, hindi rin po yan talaga pasado sa international standard. Kaya nga po nagkaroon ng Euro 5. Yun po ay meron ng diesel particulate filter. Ngayon, itong diesel particulate filter, dahil nagbubuga naman siya ng nitrogen oxide, kaya nagkaroon ng Euro 6. Yun nga lang, hindi yan kaya ng Pilipinas. Hindi natin kaya dahil unang-una, mahal yan. Iba ang technology niyan. At ito namang Euro 6 lalo na. Yun nga lang, dahil sa kailangan nating magtaas ng konting standard dahil naiiwan na po tayo, hindi naman pwedeng hindi tayo magmo-modernize ng ating mga pampasaherong sasakyan, yung jeep, saka yung mga bus. Ito muna tayo sa Euro 4. At tulad nga po ng sinabi ko, kung itong mga pampublikong sasakyan ay mag-Euro 4 sila, kaya nyo yan bilangin ng inyong mga kamay kung gaano karami yan. Pero yung mga private na mga sasakyan na naka-Euro 2, medyo maghanda na po tayo mga kapatid. Kasi siguradong tatamaan tayo nitong phase out. Kapag po naghigpit na, lalong-lalo na yung mga sinasabi ko po sa inyo kanina, itong ating Clean Air Act, itong ating EVIDA Law, itong COP28, itong ASEC na bago, ito yung pinuntahan ni Pangulong Bongbong Marcos, itong Asia Zero Emission Community, ito yung mga bansa na nandito sa Asia, parang hindi kasama ang China doon. Anyway, hindi ko alam. Ngayon mga kapatid, talaga pong ito ang magsisimula ng phase out at baka mas mabilis yan. Ngayon, meron pa po yung Paris Convention. So sa dami po ng mga samahan na yan at puro mga leader ng bansa ang pumupunta dyan at nakikipagkaisa, ito pong ating mga sasakyan na to, i-ready nyo na po yan. Na yan ay mawawala sa atin sa nalalapit na mga panahon. Dahil nga po, hindi na rin naman po nag-uubos ng oras itong mga bansa, itong mga leader ng bansa para po sa pagpapaganda ng ating atmosphere. Kailangan na sa lalong madaling panahon ay mabawasan ang pollution para po hindi tayo umabot doon sa kinakatakutan nila na magunaw ang mundo ng dahil lamang dito sa pollution na to. Mga kapatid, dito po sa amin sa Otto Ranz Antipolo, naku, malamig na po ang simoy ng hangin dito, ang aming klima. Pero kami po dito sa Antipolo, mainit na mainit pa rin po ang aming mga pagtupad. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po.